Isang pagpupuri at pagpupugay sa ating lahat. Ako po muli si Lieutenant Colonel Franco Pabia Bailon, kasalukuyang Battalion Commander ng 45th Gallant Battalion. Ngayong umaga, ngayong pagkakataon to, ang aking babahagi ay nung panahon naman na ako'y naging staff officer. Ang staff officer ng hindi lang ng battalion kundi hanggang brigade. Nung ako'y nag-report na sa Ranger Regiment sa 2nd Scout Ranger Company, ay kung saan naglalakad kami sa Samar, napakagandang lugar ng Samar, Negros at Bohol at minsan sa Cebu rin. Ako'y nabigyan ng pagkakataon sandali na maging temporary staff or maging assistant S1 or S1 ng isa sa mga kilala at ginagalang na battalion commander ng Ranger noon, si Sir dating Yusek Allen Kapuyan. Ako ay isa sa mga tagasulat niya noon. Hindi pa uso ang ChatGPT noon. Kasama ko si Jed Duvar. Kinuha niya ako na tagasulat noon. Maganda ang naging experience ko noon sapagkat yung mga kaalaman ni Sir Jed at ng mga ibang officers doon ay nabahagi sa akin unti-unti. Even though a couple of months lang yon nung ako'y naging parang temporary staff officer ni Sir Kapuyan. At pagkatapos noon, ako'y naging matagal akong naging S7, CMO officer, naging SDO, naging finance officer, naging supply officer, naging commandant ng headquarters, naging mess officer din. Ang matagal namin pagsasama ni Sir Antonio Gostilo Naparete. Siya yung matagal kami nagsama noon. Ako yung S7 niya. So, pagkatapos ko that time kinuha akong naging EXO naman ako noon ng 3rd Scout Ranger Battalion, 3rd Scout Ranger Company, tapos kinuha ako na Sir na Naparete na mag-S7 that time. That time noon, kakaunti lang ang mga officers talaga. Ang kasama ko lang noon si Risanti Aling at si Lawrence Lunag. Yan. Kasama kami noon. Pero before ako mag-staff officer, lagi kami nag-uusap ng aking mga kapatid. Ang aking kapatid noon dati ay nasa Special Forces, that time Major Paulo Bailon. Matagal siya, doon din siya lumaki sa SPRA. Lagi ako nagtatanong sa kanila mga dapat na gawin bilang staff officer. Ganun din sa aking kapatid na that time Major din. Nasa Major Oliver Bailon. Ngayon pareho na silang Colonel. That time nasa Marine Corps naman siya. Dati noon, hindi pa uso-uso ang mga chat group or other mga technologies such as DeepSeek or AI. So, siyempre, limited yung alam natin bilang staff officer, so kailangan talaga magtanong. Pero ang mindset ko noon, bago pa man ako pumasok sa serbisyo, sabi ko, I will try to learn as many things as possible. Gusto ko matutunan ng lahat. Kagaya nga ng nabanggit ko dati, fan ako ng Star Trek. To go beyond, to go where no man has ever gone before, or to experience things, or to do things. Mga bagay na limited yung nakagawa. So, yun na naging mindset ko noon. At nung kay Sir Naparete na ako, kay Sir Antonio Naparete, ang area namin noon, ganun pa rin, lipat kami ng Samar, Negros, Panay, o sa Iloilo area. Then, sa Cebu rin. Matagal yung operation namin sa Negros noon. Doon yung ship na kailangan bilang CMO officer, kasi Ranger Battalion, sa iba it is quite unordinary para magkaroon ng CMO. Pero ang guidance sa akin noon ay try to mingle or makipag-usap lagi sa mga tao. Doon yung naging pundasyon ko para laging makipag-usap or makipagtalastasan sa komunidad, even though Ranger community. And at that time, nasa kami noon sa malapit mismo sa Canlaon, Mount Canlaon ang CP namin.
So hindi lang kami doon sa Canlaon nakikipag-usap, kundi doon din sa mga tao sa Canlaon. Ganun din sa San Carlos, umabot pa kami ng down south sa Dumaguete hanggang sa Sagay, up north. So yun ang mga common tasking ng isang CMO officer. Laging makipag-usap sapagkat noon matindi ang civil military component, yung samahan ng yung mga pari sa Negros, yung mga civil societies, yung mga ngayon tawag na natin stakeholders. So lagi pag may mga engagement, laging nasa sentro yung ranger. Laging nagtatanong sila yung mga inputs or mga ginawa namin or yung mga bakit mga bagay na gusto nilang maliwanagan, bakit nagkaganon, may mga enkwentro, tapos may mga nasawi sa part ng military sa ranger at dun din sa amin. So ganun yung ginagawa namin. Pero that time, sabi ko nga kanina, S7 na ako noon, tapos ano pa ako noon, S4. So buong batalyon with limited experience. So kailangan talaga na kausapin lagi yung tropa, yung mga personnel sa magkabilang section, sapagkat kung officer lang ganun ang gagawin, sa dami ng trabaho sa S7 pati sa S4 ay talagang ma-overwhelm. At ang kagandahan noon, yung mga NCOs, non-commissioned officer, o yung mga head ng mga nasabing staff, yung mga function, alam nila at ginagawa talaga nila. So malaking talaga naging ambag ng mga NCO sapagkat hindi magagawa ng officer yung mag-isa lang. So magkaganon pa rin ang tasking ng officer ay mag-supervise. Ganon din nung pinabalik ako sa kumpanya nung pagkatapos kay Sir Naparete, punta naman ako sa Samar, sa 3rd Ranger Company. At balik ulit ako sa 3rd Ranger Company. At nung ma-relieve si Sir Naparete, pumasok si Sir Ariel Felicidario. So that time, kakagaling niya lang sa headquarters noon, sa GHQ, at siyang dinesignate na bagong battalion commander ng 1st SRB. That time naman, ako rin ginawa niyang 1 at 7. So ganun pa rin paperworks, at which is quite different from na normal na ginagawa ng Rangers. Siyempre, puro tayo nasa bukid. Wala pang noon, may hina pang signal ng internet noon. At yung text lang, happy na tayo. Ganun pagkakataon. So, ganun pa rin ang naging tasking ko mula 1 hanggang 7. Ang tawag ko doon ay PowerPoint Ranger. Laging taga-type, taga-gawa ng communication. At that time talaga, mag-exert ka ng effort para gumawa ng Como at mag-edit sapagkat wala talagang ChatGPT, walang DeepSeek, walang other AI. So maganda talaga yung foundation din na talagang sa educational, yung sa pagsusulat, kailangan talaga. Kahit ngayon siguro, kahit yung mga officer, I believe na may mga ganun na, may mga AI assistant na mandatory pa rin talaga yung basic, at least alam pa rin ng mga officers. Kailangan talaga yun. At that time na ilipat na yung batalyon ng 1st Battalion, nalipat na kami sa Sagay noon, panahon ni Sir Felicidario. At maraming nangyari doon. Siguro nabalitaan niyo naman that time, almost dalawang company commander ng 2nd Ranger Company, Vince Ramos, namatay. Namatay yung isa through encounter, yung isa naman namatay through accident. Almost in the same year yun. So yun ang challenge ko doon, matindi ang challenge doon pagdating sa admin, sapagkat yung request doon for support, yun ang maalala ko doon, pinaka-greatest challenge doon, yung mag-request ng support, yung assistance, at para paano matransport yung cadaver nila, sir, yung si sir sa up north pa, yung isa nauna,
travel pa up north, tapos si ano naman, dito sa down south naman si Sir. At that time din, naalala ko, nung S1 ako ni Sir Felicidario, yung kay late Rica Franca, kami rin nag-ayos nun. Nung nasa S1 ako nun, si very ano talaga, memorable yun sa akin sapagkat kasama ko siya nun dati sa second Ranger Company nun, sa Sulu kami, kasama si Sir Eugene Isguera ngayon, umalis na serbisyo, nasa Canada na. Kung nandiyan ka Sir, shout out. Sir, yung size ng sapatos ko Sir, baka maalala niyo ba? Sir, greeting Sir. Nasa Canada na po Sir. Si Sir Rica si Corporal Rica Franca noon, kami naghatid noon sa Iloilo. Si Rica Franca, isa siya sa mga bayani ng yung nangyari dito sa Albarca rin, dito sa Basilan. So, yung isa siya sa mga bayani kung paano naka-exit yung ibang tropa na nag-test mission sa scuba. So, malaking part na nagawa niya. At napag-usapan nga namin at maganda na tuloy-tuloy dito ang ginawa namin sa batalyon, segue tayo ng konti. Yung mga building na nagawa na ay pinapangalan namin sa mga, dito sa Ungkayapukan dito sa batalyon ko, lahat ng mga nakasama ko na nagbuwis ng buhay, in memory of them na hindi na bigyan masyado ng pansin, yung mga building dito ay pinapangalan namin sa kanila. Gaya nung si late Cordero, si Cords, dito siya, CEO dati ng 8 Company. Dito rin siya nagbuwis ng buhay sa Baguindan, sa Tipo-Tipo, sa Basilan. Pero balik tayo dun sa usapan natin, sa staff. Nung sa staff, ganun, yung process kung paano maayos yung yung problema talaga ngayon, mula noon hanggang ngayon, yung casket, alam mo yung casket na yan, yung sa paso. Minsan maliit, minsan di ka siya, minsan isasakay mo yung cadaver ng tropa, tapos ayaw i-release ng isang paso kasi baka daw hindi mabalik. Natutunan ko yung proseso na kailangan pala na pwede naman i-carry over na ng responsibility ng kabilang paso. Mga ganong bagay na pag nasa field di mo matututunan. Pag nasa stop na, yun ang problema. Yung mga problema na maayos na natin. Ganon din nung S7. S7 ako, marami na kailangan pala ng yung sa paperworks. Ganon talaga, kailangan may mga format, may mga meetings, may mga mandatory na mga bagay na gawin maliban sa pagkikipag-usap. So pagkatapos ko nung mag-stop kay Sir Felicidario, nabigyan ako ng pagkakataon naman na ma-reassign sa 3rd Ranger Battalion sa Excelsior kay Boss Nadong. Tagal kami. Sir Gonzales, ang tawag sa kanya. Sir, retired naman si Sir. Greeting sa iyo, Sir. Nung that time, we were from Negros. I was reassigned to be with the 3rd Ranger Battalion. That time nasa Bicol. At naging staff ako niya, nakita niya na pwede pala ako S1, S7. Lagi ako nagiging MC. Sabi ko, parang ko na to parang 40 ko na to. Maliban sa pagiging staff doon sa 3rd Battalion na okay. Sabi ni Boss Nadong, Frank, I think magaling kang ikaw ang maging MC dito. Sabi ko, may mga events doon, sandali lang kami. Sa Bico, ako pala, ay ganun. Naging MC. Maganda talaga na kailangan talaga sa isang opisyal na hindi lang, lalo na sa isang infantry officer, mapa-ranger man o hindi, the essence of writing, makipag-communicate sa community, sa tao, sa boss mo, at yung ma-articulate mo, masabi mo yung nasa loob mo in a way that hindi masasaktan yung mga kausap mo, subtle in a way, pero at least ma-deliver mo yung piece mo, at the same time, magawa mo yung task mo, yung mission mo. So, sandali ako noon, yun ang mga very significant engagement namin doon na yung with the Ateneo Dinaga. Maganda yung naging samahan at maganda naging result ng engagement doon. Pagkatapos noon, kagaya ng nabanggit ko dati, ako na yung nag-CEO ako ng Ranger.
dito na sa Basilan. At pagkatapos kong mag-CO ng Ranger, ang usapan namin noon ni RC, ni Sir Dave Dabalan, Sir, shoutout tayo sa iyo, sir. Kung nasaan ka man, sir. Shoutout, Sir Dave. Ay mag-course director sana ako noon sa Ranger Regiment doon sa school. Pero ang sabi niya, nag-usap-usap yung magmimista. Tama yung pagkaalala ko. Sabi ni Sir Carlito Galvez, doon muna ako sa kanya, doon sa CCCH that time. Tapos sabi ni Sir Dave Dabalan, hindi bagay daw ako doon. So, ang sabi naman ni Sir Bote, siyang bagong Bautista. Rolando Joselito Bautista. That time kasi, paalis na si Sir Galvez, na brigade commander dito sa Basilan. Ang kapalit niya, naging kahalili niya, amista niya rin, si Rolando Joselito Bautista. Ang nangyari niyan, ay kinuha ko as Brigade S3, minsan nag-S2 rin, minsan S7 din pag wala mga officer. Kakaunti talaga ang mga official noon, unlike ngayon. Dati nung kakaunti talaga. You have to like multitask yung mga tasking ng mga officers. So that time, ako noon, naging operation officer ng buong Basilan ng dati noon Sultan Brigade pa dito, 104th Sultan Brigade. Kasagsagan pa noon dito kasi nung 2015 to 2016 ako dito. Kasi dito nabuo yung Daulatul Islamiyah Waliyatul Masrik. At dito nagsama-sama yung iba't ibang grupo galing Sulu, galing mainland, galing, may mga foreign terrorist pa nun dati dito. May mga Moroccan, may Malaysian, may Indonesian. Ano pa ba? Andito nun. So dito nag-consolidate nun na pinamunuan ni Snelon Hapilon. So yung mga pag-develop dito nun, yun ang naging precursor sa Marawi Siege. Isa sa mga precursors ng Marawi Siege. So, that time, yun ang kinukumprant namin nun. Nung pagkabuo ng Daula. At dito nun, nung Brigade S3 ako, ang meron nung andito yung 18 IB, 3rd Ranger Battalion, nandito rin yung isang Marine Battalion, isang Special Forces Battalion, tapos isang 64th IB, then isang independent company ng Ranger. Dumating yung pagkakataon na dumagdag din ang NABSUG, Naval Special Operation, tapos kasama na rin ang NABSU 8. Yung NABSU 8 at Light Reaction Regiment sa Joint Special Operation Unit. At kasagsagan din noon, dito rin na-deploy kauna-unahan ang Agusta. Yung Agusta natin na yung thermal talaga makita mo. At yung ordinary na yung OB-10 tapos yung mga natin, mga Hornet. So matagal ako nag-S3 ng brigade dito. Almost magto 2 years din. So nakakompile pa lahat ng ang usapan namin ni Sir Bautista noon, lahat ng operation o plan talagang naka-bookbind. So nasa brigade pa ngayon diyan, naka-bookbind lahat ng operation. Maraming hindi lang isa yung significant. Urgent Fury 1, Urgent Fury 2, tapos Vendetta 1, Vendetta 2. Ayun, tapos mga name na ng mga operations yun, yung hindi na masyadong alam ng iba na Pero kung total ang sa tagal ko brigade operations officer, siguro umabot kami ng almost 20 plus na mga offline. Naka-bind yun lahat nasa brigade. So, yun din ang challenge ko noon, yung ship from company commander, marami kang tao, tapos combat, tapos yun talaga literal na
PowerPoint Ranger sapagkat sabi ko nung operation noon, nakakatulog ako. Pagdating sa opisina, sa dami ng presentation, present sa, wala pa nung 11 ID, first division pa. Magpipresent kami sa, may mga nangyari, international monitor, monitoring team. Tapos kasama na rin presentation naman pagdating dun sa ang tawag ko ng Joint Task Force, Samba Sulta pa noon. Ang head pa noon ay naval officer. Nagpe-present din kami sa Zamboanga, sa West Mincom, present din sa First Division. Pag may mga bisita coming from the different agencies, yun ang challenge doon. At that time, dalawa lang kami ng tropa ko. Kumbaga, pag wala siya, ako na yung kumakana, ako na nagtatype. So, hands-on talaga. So, kailangan talaga bilang staff officer, very basic, kailangan matuto talaga mag-PowerPoint. Yan. Hindi pwedeng iasa sa tropa lang. Although, kailangan ng tropa na marunong mag-type din, kailangan din talaga na yung official mismo. Sapagkat mandatory talaga yung multitasking yan. Kagaya one time, yung banggitin ko na na-ambush yung 64th IB, may namatay na official, na iwan yung KM doon, tapos may bisita ng sabay-sabay, bisita sa brigade, then yung 3rd Ranger Battalion na-engage dito sa Baguindan, yung 64th na nasa Sumisip. Tapos that time, naalala ko pa, nagpipresent si Sir Bautista noon sa West Mincom. So, simultaneous yun kung ano ang gagawin. So, maraming talagang dapat isalang-alang or i-communicate that time. At yun, isa sa mga very challenging moment ng life ko as a staff officer. At kailangan din talaga yung sa human relation. Kailangan din talaga na makipag-usap lagi sa mga commanders. Totoo yan kasi one time nagkaroon ng problema, itong gusto ng commander sa brigade, tapos itong pinipilit ng isang batalyong commander na naranasan ko ngayon, sir, ito pong instruction ni brigade commander. May conference kami, nagpatawag. Kung ganyan pala yung instruction, bakit pa kami pinatawag? Dapat, hindi na sana tayo nag-workshop, mga ganun. Siyempre, yes sir na tayo, yes sir, pero kung okay lang sa iyo sir, at the end of the day, naayos pa rin. Iba pa rin talaga yung mandatory pa rin na kailangan in good relation with the battalion commander pag staff ko, especially sa brigade. Biruin mo, kapitan ako that time, kakakapitan ko lang. Kapitan. Tapos ang kakausapin mo yung mga battalion commanders sa class 91, class 92, tapos may 90 pa. Yung mga kakausap ko. Yung battalion commander noon, Sir Lasso ng Marine Corps dito noon. Kung di ako nagkakamali, 7 MBLT or 8 MBLT. Tapos andito rin noon si Sir Villaflor, Brigadier General Villaflor. Batcom ng Ranger noon ay nagmuna si Sir Buboy Reyeg. Pagkatapos niya ay si J3 ngayon, si Sir Suderio. 64th IB. Tama. Na-retired na ngayon si Sir. Wala na. Umalis sa serbisyo. At si kasama noon namin lagi, si Sir Uya. Naalala ko yung operation namin one time, yung nag-TCP kami sa dagat sa naval vessel niya for almost 2 months. 2 months. Magto 2 weeks yun. 2 weeks ba? Oo. Combat operation sa Haji Muhammad Ajul. So, kailangan pag pag staff officer, especially pag 3 ka, tapos 2, yung hindi lang, yung constant communication pala doon sa mga battalion commanders, hindi lang doon sa organic o sa OFCON, pati yung mga from other agencies. Kasi andito lahat, no? Andito lahat ng mga special units, elite units ng Armed Forces of the Philippines. Para lang maubos talaga, put into the right place yung mga dawla. At
maraming engagement, maraming may mga good result ng operation at marami ring bad. At kailangan din na constant yung pakikipag-usap din sa mga staff officer, mga 3s din, 2s din ng mga battalions and other units. Sapagkat may mga bagay na kailangan ulit-ulitin talaga. May mga bagay na kailangan na kung ano man ang gusto nating paabot sa mga commanders na minsan ay medyo may friction, hindi nila kagustuhan, kailangan ipaunawa natin to sa kanila. So yung the art of dealing with senior officers and contemporaries and even NCOs, sapagkat may mga pagkakataon na wala yung mga officers, kaunti ng mga officers ay kailangan talagang yung tropa yung kausapin. At na-realize ko rin na tama talaga yung nakabanggit o nakasulat doon sa paborito naming motto, which is motto rin ng New York, which is yung excellence, Excelsior, third Ranger Battalion. Kailangan talaga yung kung ano man yung trabaho natin, staff or combat officer man tayo, kailangan mandatory rin talaga na at least mayroon tayong gusto or yung push na lahat ng gagawin natin ay for excellence. Kung ibigay natin kung hangga't anong kaya natin. Alam na natin na maraming problema sa buhay. Sa personal life, sa trabaho, friction with mga kasama nating officers. Pero kailangan talaga yon. Part of the game yun. Part yun ng mundo natin bilang opisyal, mapa-combat man or operation or mapa-staff. So, kailangan talaga yon. So, kailangan natin talagang isa puso man kung ano mga kailangan natin gawin. Kailangan natin na isa alang-alang na lahat ng ginagawa natin, yun ang nasa isip ko nun eh. Mas maganda na lang lahat ng posisyon bilang staff ay mapwestuhan ko. Sapagkat gamit na gamit siya ngayon na battalion commander ako. So sinabi ko nga kanina, naging 1, 2, naging 3, naging 4 din. 6 signal, naging 7 din. Nag-miss, tapos sa co-op din. So, na-realize ko nung gano'n, tama yung nasabi ng aking mga kapatid na as much as possible, learn. At wag masyadong emotional. At if you will not be too emotional, you will live longer. Tama talaga. Normal yon sa atin, mga problema at mga challenges. At kailangan talaga na harapin yon. Pero yun, ang nabanggit ko, yung mga natutunan natin bilang staff officer, matututunan natin. Itanggapin nyo lang kung anong designation ng mga boss nyo later on. Sapagkat sila nakakakita ng potential natin. Or wala na talagang ma-designate. Pero kung yun ang binigay sa atin ng mga boss natin, kagaya ni Alba, ni Sir, sa akin, kay Sir Naparete, Sir Felicidario, ni Boss Nadong at Sir Soderio, kung ano man, Sir Bautista, kung ano man binigay sa amin na posisyon, nakita nila na siguro okay itong tao na to, na pwede mapagkatiwalaan, not only sa resources but in operation and intel, so kaya binigay sa atin yung position na yun. Ganun siguro, ganun din ang sa inyo. Later on, designate kayo sa position na wala kayong alam or limited yung inyong capacity para igambanan yung position na yun. Pero kung if you have that broad mindset or yung mindset lang yan na kaya nyo matutunan ng lahat, then you will be able to perform it. Learning experience. Life is a learning experience. At kailangan yun, especially sa very demanding nating buhay. Very demanding ang maging officer. Saka kung gusto nyo umangat talaga, gusto nating umangat sa serbisyo. Mas mahaba talaga yung time natin magiging staff officer sa serbisyo kung gusto yung magtagal sa loob ng organization natin. Bihira ka lang maging commander. Platoon leader or platoon commander sa British model, tapos company commander, battalion commander, matagal.
Matagal yon. Kung may bigyan ka ng pagkakataon, magiging SRU commander sa PSG or maging Intel sa MiG commander, mga ganon, ISU commander. Pero pag sa infantry na buhay, matagal yung lull time o mas matagal tayo magiging staff. So kailangan yung ano na yun is yun na talaga, yun ang totoo. Mas matagal tayo maging staff officer kaysa maging commander. Yun lang, hopefully na medyo na-realize niya yung importance ng pagiging staff. Hindi lang puro combat operation. There's a need for an officer, an infantry officer, a ranger officer na kailangan din matuto sa staff. Lalo na pag ranger officer ka. Iba ang demand. Kailangan you have to live by the code or by the name na ranger ka. All-knowing. Sabi nga nung sa pol sign namin jack of all trades, master of none. Pero may kasunod pa yun It's better than to know little that stuff rather than knowing little. Mga ganun. So, ganun din sa ranger dapat. Iba ang expectation natin sa ranger officer. Malaki. Hindi lang dito sa serbisyo, pati sa personal life at doon sa civilian sector paglabas natin. Pride natin yon. Sundalo man tayo o nasa labas man tayo. Yan lang ang ma-share ko bilang staff officer. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Sir. Thank you, sir.